Babae ka man o lalaki, walang masama kung magmamahal ka. Ang masama ay yung manloloko ka pa ng kapwa. Pagkagising ni Mika ay agad siyang naghilamos at nagmumog. Wala siyang planong maligo dahil tinatamad siya. Pinunasan lang niya ang kanyang sarili pagkatapos ay sinuot na nga niya ang kanyang maluwag na t-shirt at sinunod nga niya ang kanyang 6-pocket shorts. Hoy Mika, gising na! Pambubulabog na sigaw ni Mando na may kasama pang pukpok sa kanyang dingding. Magkadikit lang kasi ang mga bahay nila kaya dinig nga niya ang sigaw nito. Bakit ba? Umagang-umaga ang ingay mo? Nakangusong sagot ni Mika. Samahan mo muna ako, mag-apply ako dun sa itatayong construction site. Sabi ni Mando. Mag-apply din ako. Sabi nga ni Mika habang papalabas nga ng bahay. Ano na mga applyan mo dun? Nakakunot ang noong tanong ni Mando. Laborer din. Yan lang naman ang alam ko eh. Huwag mo lang subukan. Hindi mo makakaya ang ganong trabaho. Mabigat kargahin ang isang sakong buhangin at graba. Sabi naman ni Mando habang inaayos ang natuping manggas ng damit. Yakang-yaka ko yan. Ang laki kaya ng braso ko. Sagot naman ni Mika at pinakita pa nga sa tropa ang kanyang dalawang braso. Tumahimik ka. Kung ako sa'yo, magayos ako ng mabuti sa sarili ko at maghanap ng magandang trabaho. Sabi nga ni Mando at inakbayan nga siya. Ito ang kanyang kasakasama magmula noong mga panahong mag-isa na nga lang siya sa buhay. Na kahit papaano ay hindi naman siya malulungkot. Ano namang klaseng trabaho ang makukuha ko maliban sa construction? Tanong naman ni Mika. Marami. Maganda ka naman. Pwede kang maging model o tindera sa mall. Basta, magpakababae ka lang. Sagot naman ni Mando. Ganito na ako mula pa pagkabata kaya hindi na pwedeng maging ganun. Saka, pareho tayo ng tipo, no? Naiiling na nga lamang nasabi ni Mika at nilagay ang mga kamay sa bulsa. Ikaw ang bahala. Kumain ka na ba? Tanong nga nito. Hindi pa. Wala na akong bigas na may sasayang eh. Kagabi pa yun nauubos kaya bala kong maghanap ng trabaho. Sagot ni Mika. Halika, kumain na tayo bago pumunta doon. Dahilan para mapangiti nga ito. Manlilibre na naman kasi ang kanyang kaibigan ng agahan. Salamat Mando ah. Minsan mahihiya na ako sa iyong sumama. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa iyo eh. Sabi pa nga nito. Sus, hindi naman ako naniningil saka hindi mo kailangang bayaran ang utang na loob. Sagot ni Mando. Napailing na nga lamang ang babae at napangisi nang mapansing kumakaway ito sa bawat taong madaraanan nila na parang tatakbo ng kapitan sa barangay sa susunod na eleksyon. Hanip, ang dami mong fans sa lugar natin ah, nakangising sabi ni Mika. Siyempre, mabait na, mapagbigay pa, at gwapo pa. Sige na nga, total libre naman ngayon eh. Ano bang gusto mong kainin? Tanong nito habang papasok nga sila sa isang maliit na kainan sa may labasan. Kahit ano na basta't hindi nakakalason. Sagot ng babae. Tumango naman si Mando at naglakad na nga papunta sa lagayan ng mga pagkain at pumili. Habang siya naman ay humila ng upuan sa may bakanting mesa sa kanaupo. Maganda sana, kaso tomboy. Narinig niyang sabi ng isang babae sa kabilang mesa. Hoy, pakialam mo, halikan kita dyan eh. Sagot ni Mika at pinanlakihan ito ng mata. Napayuko na nga lamang ang babae dahil sa biglang natakot sa kanya. Mika, tama na yan. Kain lang ang pinunta natin rito, hindi makipag-away. Ay, pasagulera ka. Sita sa kanya ni Mando. Nakakainis kasi. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil maraming mga marites o chismosang tulad niya. Sabi naman niya at naghugas ng kamay sa may tabo na may lamang tubig. Pinapatulan mo naman. Kumain ka na nga. Sagot ni Mando. Napailing lamang siya at nagsimula ng kumain. Iba rin pala ang trip ng may-ari nitong kainan na to ha. Imbes na magpagawa sila ng gripo para dun, maghugas ang customers pero ginawa nilang maglagay ng tabo na may tubig sa mesa.
Pero ang galing nga, unique. Ay nako, kain lang ng kain, Mika, hindi yung pinupuna mo ang kung ano-anong nakikita mo. Totoo naman eh. Kasi kapag natamaan ito ng kamay natin, mababasa talaga tayo. Kesyo totoo hindi, tingnan mo na lang. Kanina lang, galit ka. Dahil pinuna ka nila, pero ikaw din naman pala namumuna sa kapwa mo. Ay nako, mali yan, Mika. Napangisi na nga lamang si Mika. Maya-maya lang natapos na nga rin sila sa pagkain. Nauna na nga siyang lumabas at nagpapahangin dahil parang hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. Malayo pa ba rito ang construction site na sinasabi mo? Tanong niya pagkalabas ito. Oo, mga 1 oras ang biyahe. Sagot ni Mando. Paano yan kapag natanggap ka? Sayang ang pera kung araw-araw kong mamamasahe. Sabi ni Mika. Malalaman natin yan pagdating doon. Sumakay na nga agad sila sa may motorsiklo na huminto sa kanilang harapan. Ay, ang layo naman pala. Kamutulong sabi ni Mika. Pagdating nila, sa nasabing lugar ay nakita agad niya ang hindi pa naumpisahang pagtatayuan ng malaking building at napapalibutan ng yero ang buong paligid at ginawang gate. Ito na ba yun? Ang lapad parang ang tagal bago matapos Sabi niya at naunang bumaba na nga ng motorsiklo. Nakikita na ni Mika na labas-pasok ang mga tao. Siguro nga gustong mag-apply din dito. Naunang pumasok si Mando habang siya naman ay nakasunod lang rito. Ang haba ng pila na naabutan nila kaya palingalinga kung saan pwedeng mauna. Mando, ang haba ng pila. Makakapasok ka pa kaya? Sabi nga ni Mika nang may pagkadismaya. Balak pa naman niya sanang mag-apply din. Oo naman, mas kailangan nila ng maraming trabahador. Sagot ng lalaki. Kayo dyan, mag-apply din ba kayo? Narinig niyang tawag ng isang lalaki. Kaya sabay silang napalingon na dalawa ni Mando na sa pinanggalingan ng boses. Opo, tipid na sagot ni Mando. Kaya agad silang lumapit sa mesa ng lalaki at naupo sa bakanting upuan. Isulat yung pangalan niya dito sa papel. Kasama po ba ako? Tanong ni Mika. Kaya agad siyang tinignan ng lalaki dahilan para kabahan siya. Paano kung hindi siya tanggapin? Sana naman makapasok siya. Oo, sige, sulat mo na nga rin yung pangalan mo. Direct hiring na ito dahil mas kailangan ng maraming tauhan para mapadali ang paggawa nitong building. Salamat po, sir. Excited na sabi ni Mika. Maya-maya lang ay hindi na nga muna sila pinauwi lahat dahil may gaganapin pang meeting. At alam ni Mika na walang umuwing dismayado dahil lahat tinanggap. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Sabi ni Mando nang papauwi na nga. Bakit ba? Hindi ka nga pwedeng pumasok doon, hindi mo kayang trabaho. Nailing nga na sagot nito. Yakang-yaka ko nga eh. Diyan ka na naman. Total naman nandyan ka. Tsaka kung hindi ko naman makaya, pwede naman akong umalis kahit na anong oras. Hayaan mo na lang muna ako kasi wala naman kasi akong ibang racket. Ayaw ko naman na magpermi sa bahay na walang kinakain. Sabi ni Mika. Ikaw bahala. Kamot ulong sagot ni Mando. At naglakad na nga. Ramdam naman niya ang concern nito pero wala siyang pagpipilian kundi ang maghanap ng trabaho. Sa kabilang banda naman ay nasa kanyang personal space sa loob ng kanyang bachelor's pad si Tim at pinag-aaralan ang disenyo sa ipinapatayo niyang building. Kakabigay lang nang ni-hire niyang architect kanina. Nang biglang may umistorbo nga sa kanya na isang spoiled brat. What are you doing, Tim? Maarteng tanong nito. Kaartehan lang naman ang alam mo, kaya hindi ka makaka-relate nitong ginagawa ko. Inis na sagot nito. Alam mo masyado kang harsh sa akin. Nakangiwing sabi ni Kiana. It's not like that. Pero masyado akong busy sa buhay at hindi kita mahaharap ngayon. Magalang pa rin na sagot ni Timothy pero kanina pa niya ito gustong itaboy talaga. Kahit hindi ka naman busy, hindi mo pa rin naman ako pinag-aaksaya ng panahon. Hay! Pagtatampo pa nga nito kunwari. Iniwan niya saglit ang ginagawa at hinarap ang babae. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Kiana? Nakakunot na noong tanong ni Tim. I-date mo ko. Pagkatapos noon, hindi na kita guguluhin. Taas noong sabi nga ni Kiana. I'm busy, Kiana. Saka na lang. Ayaw niyang makompromiso ang schedule niya
dahil lang sa isang date na inilahad ng maarteng babaeng to. Napailing na lang siya, mapansing masama ang loob ng babaeng papalabas ng kanyang pad. Sa kabilang banda naman, ay inilabas ni Mika ang kanyang mga maayos na damit na nakasilid sa kanyang lumang kabinet at isinampay nga sa lubid na hayhayan sa loob ng kanyang bahay. Anong ginagawa mo, Mika? Inilabas tong mga gamit ko, ang mga damit ko galing sa maywaga kong kabinet para may maisuot ako bukas pagpasok sa trabaho. Nakangisi niyang sagot. Timang, kahit butas-butas na damit pwede nang isuot. Wala ka namang ibang gagawin dun kundi magkarga ng graba tsaka buhangin buong araw. Natatawang sagot ni Mando. Nambus ka pa talaga. Aba totoo naman Lubos kang pinagpala bilang isang babae na may malaking dibdib at maumbok na puwetan pero ginigiit mo pa ring lalaki ka. Diretsahang sagot ni Mando. Imbes na magalit sa kaibigan ay mas pinili na nga rin na tumahimik ng babae. Basta, yun na ako, wala nang magbabago doon, wala na akong pakialam kung sabihin nilang totomboy-tomboy ako. Kahit maganda ako. Hay nako, tara na, magpainit tayo ng tiyan. Ang tagal pa bago gumabi. Hindi ko hihindian yung offer mo, Mando, basta libre. Alam ko namang makapal ang mukha mo Siyempre, pakapalan ng mukha sa panahon ngayon dahil sobrang hirap ng buhay. Siya nga pala, anong klaseng painit ba ang sinasabi mo? Alak o kanin? Hindi ako nanlilibre para sa pang-inom, Mika. Mahirap maghanap ng pera kaya dapat gastusin sa makabuluhan ang perang pinaghirapan. Easy, easy. Seryoso mo naman masyado. Nakangising sagot naman ni Mika. Maya-maya lang, sabay na nga silang naglakad papalabas. Ang liwanag ng buong paligid kaya ang sarap kumala. San rota natin ngayon? Tanong niya. May nakita akong bagong lumihan sa may bandaron. Masarap naman ba? Ikaw lang itong walang pera pero sobrang maarte. Nagpunta na nga sila sa lumihan at doon kumain at nagkulitan. Sa kabilang banda, si Timothy naman ay maagang natulog dahil maaga pa siyang aalis bukas upang bisitahin ang ipinapatayong building. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay nasa nasabing lugar na nga siya. Wala pang trabahador dahil 8:00 ang time in ng mga ito. Magandang umaga, sir. Bati sa kanya ng isang tindera sa karinderya ang papasukan niya sana. Good morning. Sarado pa po kami, sir Wala pa pong nilutong ulam. Oo, pero pwede bang makahingi ng kape at pandesal? Sige po, sir. Tumango naman siya at yumuko ng kaunti upang makadaan sa roll-up na half-open pa lang. Pumuesto siya sa bandang gilid habang hinihintay ang babae. Maya-maya lang ay bumalik na nga ito at bitbit ang isang tray. Nakaluto na pala ang cook namin, sir. Tamang-tama tong pangagahan. Nilagang karning baka na may sabaw. Maraming salamat. Umaapaw ang amoy ng ulam kaya natatakam siya. Kukunin ko lang po yung kape niyo at pandesal. Maya-maya pa, tahimik na nga siyang kumakain. Binayaran na nga niya ito. Keep the change. Pagkatapos, nakita niya agad si Larry habang nakatayo at nakatingin sa mga trabahador na nag-uumpisa na nga. Pagkarating niya sa site. Good morning, sir. Good morning, Larry. How was it? Hanggang kailan matatapos? Tanong nga nito. Hindi ko po masasabi, sir kakasimula pa lang po natin. Napangisi naman siya. Positive lang dapat, kahit na masyadong matagal, kahit abutin ng ilang taon. Sabi nga niya. Oo nga hindi naman magsisisi ang trabahador dahil saan pa sila makakakita ng trabaho na may malaking sweldo, libre, ang tanghalian at merienda. Sagot naman ni Larry. Kamusta naman ang cook natin? Kaya ba nilang lutuan ang ganitong karaming trabahador? Siyempre sir, yakang-yaka. Siya nga po pala. Nakaluto na sila, pwede na kayong kumain. Busog na ako kumain ako sa karinderya. Habang nagkukwentuhan sila, napakunot ang noo ni Tim nang mapatingin siya sa may di kalayuan nang makitang isang tomboyish na babae na nagpapala ng graba sa initan habang nakasuot ng bull cap na pabaliktad. Tagaktak na ang pawis sa mukha nito. Teka lang, nagpapapasok ka ng babae rito? Tanong nga ni Timothy. Sir, gusto niyang magtrabaho rito
Nahihiya naman din akong hindi tanggapin dahil kailangan rin ng racket ng tao. Sagot nga ni Larry. Sa tingin mo ba, makakaya niyang magkarga ng mga yan? May mga mabibigat. Kahit sabihin na nating lalaki siya kung kumilos. Pero hindi natin maitatangging hindi niya matatagalan ng trabaho rito dahil babae pa rin siya. Tila nag-aalalang sabi nga ni Tim. Kailangan daw niya ng magtrabaho, sir. Baka may maraming pangangailangan sa buhay. Sagot naman ito. Si Tim naman ay nakatingin lang, nakatuon ng pansin sa babae. Kahit na sabihing malaki ang suot na damit nito, ay nakahulma pa rin ang maumbok nitong dibdib. She is so attractive. Kahit na namumula ng mukha nito sa sobrang init ng panahon. May marami ka bang dalang extra damit, Larry? Ho? Bakit po, sir? Stop asking questions, Larry. Pahiramin mo ko. Sige ho. Sa kabilang banda naman ay pagod na ang katawan ni Mika. Parang gusto na nga lamang niyang sumuko dahil hindi pala madali itong ganitong trabaho. Nagtatapang-tapangan lang siya as usual. Pero hindi siya pwedeng sumuko dahil paninindigan niya ang sinabi niya sa kaibigang si Mando na kaya niya ang ganitong trabaho at hindi niya ugali yung nagbaback out na lang nang hindi niya ginagawang best niya. Napayuko na nga lamang siya at akmang kakargahin na nga niyang isang sako ng graba nang may isang kamay na kumuha nito sa kanya. Tutulungan na kita. Narinig niya ang isang boses lalaki kaya agad siyang napatayo at tinignan nito at bigla siyang natulala sa nakita. Aminado si Mika na hindi siya straight pero nang makita ang lalaking to ay biglang may pumitik sa kanyang puso na hindi nga niya maintindihan kung bakit. Hindi na. Ako na lang. Nahihiya niyang sagot. Sobrang fresh na tignan ng lalaki sa suot nitong manipis na damit. Bagong pasok lang siguro ito dahil hindi naman niya ito nakita nung nag-apply sila. Nakikita akong nahihirapan ka na. Saka dito ay tulungan para mapadali ang trabaho. Nakangiting sabi nito sa seryosong boses. Tanggal ang angas niya sa lalaki dahil ngipin pa lang. Yummy na. Sobrang puti na. Kung ikukumpara sa kanya ay isang araw sa 2 linggo lang siyang magsisipilyo. Wag na. Kulit mo naman Kaya ko nga. Umatras nga siya ng kaunti at tumagilid at inamoy ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang mapahiya sa lalaki. Okay na siguro tong hininga ko. Hewan ba niya? Gayong pareho naman sila ng tipo. Para hindi ka mahiya, ikaw na lang magpapala at ako na lang magkakarga. Nakangiting sabi ng lalaki na walang iba kundi si Timothy. At siya naman ay naiwang sako ng graba palayo. Maya-maya lang ay bumalik ang lalaki na may bitbit ng maraming sako at binigay kay Mika. Bakit ang dami niyan? Puniin mo lang lahat yan para hindi ka maboard sa pakakahintay sa akin rito. Nakangisi nitong sagot. Sige. Tipid na sagot ni Mika. Napakamot na nga lamang sa sentido at nagsimula ng magpala. Hindi naman siya nahihirapan dahil ang lalaki ang humawak ng sako para maisilid nga niya ang graba. Habang si Tim naman ay nakangiti habang nakatingin sa babaeng nagpapala. Sa isip-isip naman ni Mika, ganito pala ang feeling na kahit natutomboy-tomboy ka, may isang lalaki na bigla na lamang lalapit sa'yo at itatrato ka na parang isang tunay na babae. Napailing na nga lamang siya. Ay, drama, sabi nito sa kanyang isipan. Nang biglang, kaya pa? Tanong nga ng lalaki. He wanted to know her more, kaya nagawa nga niyang magpanggap na trabahador sa babae. Aminado siya that this woman caught his attention kahit wala naman itong ginagawa. Saglit nga lang niya itong natitigan, parang nasungkit na nga nito ang kanyang puso. But he's impressed dahil kaya nitong gawin ang mga trabahong dapat lalaki lang naman talaga ang gumagawa. Well, except the fact na nahihirapan siyang magbuhat ng mga mabibigat dahil sa kanyang physical features na talaga namang pambabae pa din. Oo naman, kaya lang tingin ka ng tingin na para bang diskumpiyado ka sa ginagawa ko. Reklamo nga nito. Napahalakhak na nga lang bigla si Tim.
Natatawa siya sa babae. Guni-guni mo lang yan. Magpala ka na lang ng magpala. Papalitan kita mamaya kapag napagod ka. Masuyong sabi ni Tim. Ewan ba niya kung kakausapin pa siya nito kapag nalaman nitong siya ang may-ari ng building na pinapagawa. Kaya hanggat maaari itatago nga niyang totoo. And sa totoo lang, he knows that he enjoys this change in his life na tinuturing siyang isang simpleng tao. Talaga? Ang bait mo naman masyado. O yan, puno na. Matigas na sabi nga ni Mika. Kinarga na nga niya agad at dali-daling binigay sa mga nagmamasa ng semento. Walang nakakilala sa kanya maliban kay Larry na supervisor nga. Sinenyasan itong wag na lang na akmang itong lalapit sa kanya at bibigyan sana siya nito ng bottle of mineral water. Manananghalian muna tayo. May libreng pagkain, sabi ng in-charge. Sabi nga nito nang magring ang bell bilang hudyat na tanghalian na nga. Talaga? Hanep pala yung may-ari nito eh. Sobrang bait talaga. Maganda kaya yun? Nakangiti nga na sagot ng babae. Bakit gulat na gulat ka? Hindi ka ba na-inform na mabait siya? Tanong ni Tim. Hindi eh. Maya-maya lang nagpaalam na nga ang babae. Nalalabas na muna at siya naman ay pumunta nga sa opisina ni Larry. Sir, pinapahirapan mo lang ang sarili mo pero naiintindihan naman kita sa bagay na yon. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi mabasa ang nasa isip mo. Nakangising, pangaasar ni Larry. Alam mo naman pala eh, ba't nagtatanong ka pa? Nakangisi niyang tanong. Gusto kong sa'yo talaga manggaling pero hindi na nga ako magtatanong. Naiiling nitong sagot at binigyan nga siya ng pagkain. Salamat Larry, pakibigyan na nga rin yung babae. Ang galing, may special treatment ah. Napapalatak nga na sagot ni Larry. Kapag hindi ka magsasalita ay mas tataasan ko pa ang sahod mo. Paghahamon ni Tim. Kahit wag mo nang taasan sir. Basta ipaubayan mo na lang sa akin yung bagong bili mong Toyota Wigo. Nakangising sagot ni Larry. No way, bumili ka ng sayo. Sabi nga niya. At sabay silang nagkatawa ng dalawa. Samantalang si Mika naman ay hinahanap si Mando. Napasimangot siya nang hindi nga niya ito makita. Hoy, saan ka ba galing? Tanong niya. Lumabas muna ako saglit dahil break time pa naman at naghanap ng pwede nating kainan. Hoy, ano ka ba? Libre daw yung pananghalian dito. Galing no? Tignan mo nga yung iba. May dala-dala ng plato at pumwesto na sa gilid. Masarap siguro yun. Excited na sabi ng tomboy. Mabuti naman makakalibre tayo, ayos. Maya-maya lang nakaupo na nga rin sila sa gilid at naghahanap ng tiyempo kung paano makahingi ng pagkain. Nakahinga siya ng maluwag nang may lalaking paparating sa gawin nila na may bitbit na 2 plato na may laman. Ito na yung pananghalian nyo. Kung nakukulangan kayo, pumunta na lang kayo sa kusina sa likuran. Nakangiting sabi ng lalaki kina Mika at Mando at binigay sa kanilang plato. Salamat. Pero bakit parang iba yung ulam sa kanya? Nagtatakang tanong ni Mando. Kaya agad ngang itong siniko ni Mika. Nakakahiya talaga sila. Sila na nga itong binigyan ng reklamo pa. Siguro, espesyal siya dahil sa lahat ng nandito siya lang nag-iisang babae. Sagot na nga lamang ng lalaking nag-abot sa kanila ng pagkain. Lalaki din ako ah. Sabi naman ni Mika. Hanggat walang nakatayo dyan sa harapan mo, hindi ka magiging lalaki. Pagbibiro naman ng lalaki sabay ngisi. Natawa si Mando at siya naman ay nalukot ang muka at akmang aambaan na nga ng suntok ni Mika ang lalaki. Mabuti na lang, tumakbo agad ito. Loko yun ah, naiiling na sambit ni Mika. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Siya nga pala, sino yung kanina? Tanong ni Mando habang umunguya. Ang alin? Tanong naman pabalik ni Mika. Yung lalaking kasama mo kanina na tagabuhat nung graba. Sagot ni Mando. Di trabahador din. Ngayon ko nga lang din nakita yun eh. Baka bagong pasok lang. Sabi ni Mika. Halata namang di dugyot ang itsure. Ang kinis kaya ng balat. Papasa pang ang artista o model eh. Sabi naman ni Mando. May issue ka rin. Hayaan mo na may pangangailangan din yung tao, hindi porke pogi. Diyan ka na nga lang muna, Mika. Wika na nga lamang ito. Pero saglit ay tumigil siya. Teka nga, sinabi mo bang pogi yung lalaki kanina?
Totoo ba yung narinig ko? Ang isang Mika na tomboy may sinabihan ng pogi? Aambaan na nga na naman ng suntok ni Mika ang lalaki nang biglang tumakbo na nga lang din si Mando. Hoy, saan ka pupunta? Pasigaw niyang tanong dito. Kukuha lang ako ng tubig, nabilaukan ako eh. Sagot nito. Siya naman ay naiiwang naiiling pa. At naisip niya kung nasaan na yung lalaki. Siguro kumakain din. Habang si Tim naman ay napahiga sa katre na ginawa ni Larry kanina lang. Bigla siyang hinapo kaya magpapahinga muna siya. Ang sakit pa ng leeg niya. Nandito na siya kaya paninindigan nga niya. Sir, kaya pa po ba? Unang araw mo pa nga lang parang ayaw mo na eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka naman nun papatulan kasi pareho lang kayo ng tipo. Pagbibiro ni Larry. Napangiwi naman si Timothy. Magbabago yan, sigurado ako. Sagot nga niya. Okay, sabi mo sir eh. Hindi ko alam na mga ganun pala ang tipo mo sa isang babae. Yung mga parang lalaki kong kumilos pero hindi naman maitatangging maganda naman siya talaga. Sabi nga ni Larry. Teka lang, ba't ka ba kontra ng kontra? Type mo ba siya? Tanong naman ito. Hindi ayaw ko pong masuntok, bugbog sarado ang aabutin ko doon kapag nag-away kami. Kaya pas muna, nagtataka lang ako kung bakit nagpakahirap ka at nagpanggap gayong you can find social woman in the city. Hindi ka pa na magpapakahirap sa pagbuhat ng graba at buhangin dito. Nakangiwing sagot nga ni Larry. Gusto ko siyang makilala. And I'm not saying na liligawan ko siya ngayon mismo. Anong akala mo sa akin, hindi normal? Na dapat yung mga may class lang na babayang maging kaibigan ko? Sabi ni Tim. Hindi mo naman kasi sinabi agad eh. Naiiling na nga lamang na sabi ng lalaki. Napangisi siya. By the way, may mga trabahador ba tayong malayo ang tinitirhan? Na kailangan pa nilang bumiyahe papunta dito? Marami sir, at masyadong hassle dahil yung iba, walang mga gamit na motorsiklo. Kailangan pang mamasahe. Hirap talaga ng buhay. Hirap kumita ng pera. Sagot ni Larry. Malaki naman ang lugar natin dito. Pwede mo naman silang gawan ng matutulugan habang nandito sila para hindi na nila kailangan pang umuwi. You can provide them their basic needs and proper supply of sacks of rice. Tsaka gawan mo na rin ng ibang tutulugan, yung babae, at hindi siya pwedeng isama dun sa mga lalaki. Sabi nga niya, naka-ismid na tanong tuloy ni Larry, bakit hindi ko gumawa? Marami kong gagawin. Natatawang sagot na nga lamang ng lalaki at lumabas na nga ng opisina si Tim. Saan ka pupunta sir? Tanong nito. Magtatrabaho na. Sagot ni Tim. Itong jacket ang taas po ng sikat ng araw eh. Sagot naman ni Larry at binigay na nga ang manipis na jacket at isang cap. Inalis niya pala kanina ang suot niyang relo para walang makapuna. Ang taas ng sikat ng araw. Mabuti na nga lamang at may jacket si Larry. Smoking is not good for your health. Sita nga ni Tim sa babae nang makita itong naninigarilyo sa labas at parang siga. Kaya agad nitong itinapon nang magtama ang kanilang mga paningin kahit hindi pa nauubos. Teka, saan ka galing? Nagtatakang tanong ni Mika. Hinanap mo ko? May kailangan ka ba? Sus, namiss mo na ba ako agad? Masuyong sabi nga ng lalaki. Nek-nek mo. Kumain ka na ba? Tanong nga nito at walang planong sagutin ang sinabi niya. Kaya napangisi si Tim. Uy, concern kung kumain na ba ako? Tapos na akong kumain. Anong trabaho na naman ang nakatoka sa'yo ngayon? Curious na tanong nga ni Tim. Ganun pa rin. Wala nang iba. Dahil laborer naman ang inaplayan ko rito. Bakit nga pa laborer? Wala ka bang alam na ibang trabaho? Pwede ka namang maging cook rito kung gusto mo. Sabi ni Tim. Yun lang ang alam kong trabaho. Wala akong masyadong alam. Maya-maya lang ay kumunot ang kanyang noo nang may lalaking lumapit sa kanila. Nakalimutan mong magsuot ng jacket, Mika. Kahit pangit ka, ay hindi pa rin dapat na mainitan ka. Nakangising sabi ng lalaki rito, sabay bigay ng jacket nitong hawak. Salamat, Mando sagot ng babae. Napailing si Tim. Masyadong babae ang pangalan, pero kabaliktaran sa galaw nito at naninigarilyo pa, which is pangit tignan.
Sino yun? Tanong niya pagkalis ng lalaki. Nakipagkamay pa nga ito sa kanya bago naglakad palayo. Kaibigan ko siya. Magkadikit lang ang bahay namin kaya close kaming dalawa. Solo flight na ako sa buhay at ganun din siya kaya kami na lang ang dalawang nagdadamayan. Nakangiting sagot ni Mika. Maya-maya lang ay nagsimula na nga silang magtrabaho. Nakakapaso ang init pero nakikita niyang hindi alintana ni Mika. Nagpapala pa rin ito hanggang sa natapos na nga nila ang 10 sako. Kaya bilib na bilib nga siya sa mga construction workers na nagtatrabaho ng maayos sa init o ulan man para may pangkain sa pamilya. Kaya deserve ng mga ito ng malaking pasahod. Ano kaya pa? Nakangitingang tanong ni Tim. Oo, tipid nitong sagot. Ako nang magbubuhat ng lahat ng yan. Total ikaw naman lahat ang nagpala eh. Tutulungan na kita para madaling matapos. Makulit na sabi ni Mika. Samantala kailangan nga niyang bumili mamaya ng pamahid at magpamasahe dahil sa mapapalaban siya sa kargahan at sakit lahat ng kanyang katawan. Hindi ka aabot ng buwan rito for sure, sabi nga ni Tim. Sabay silang naglakad habang karga ang tigis ng sako. Bakit naman? Ang tagal nitong matapos eh at sobrang lapad, sagot ni Tim. Oo nga, alam mo ang yaman ng may-ari no? Ang laki nitong pinapagawa niya, sabi ni Mika. Napangiti na lang si Tim dahil parang naging curious ito sa kung sino ang may-ari nitong building. Nakaramdam tuloy siya ng kilig na parang teenager. Mahilig ka ba sa mga mayayaman? I mean, anong gusto mong maasawa? Hindi ko kinu-question ang sexual preference mo pero ang ibig kong sabihin ay anong tipo na lalaki ang gusto mo? Yun bang makakapagpabago sa'yo sa pagiging siga mo? Tanong ni Tim nang pabalik na nga sila matapos maihatid ang graba. Napatawa si Mika nang tignan niya. Huy, nuko ba? Pareho tayo ng gusto no? Agarang sagot ni Mika. Bakit? May nobya ka ba ngayon na babae? Or naging nobya dati? Tanong nga niya ulit. Wala. Hindi ako nanligaw dahil sa wala naman akong pang-date. Sayang lang pera kapag nagkaroon ng jowaers. Sagot nga nito. Alam mo, dumating talaga sa buhay ng isang tao na naging confused tayo sa sarili natin. Kung ano ba talaga tayo? At kung ano ang gusto nating maging. At isa ka sa mga taong yon. Hindi pa siguro final na tibo ka talaga. Nakangiting sabi nga ni Tim. Masaya siya sa isipin na yon. Dahil magkakaroon nga siya ng pag-asa. Habang si Mika naman ay nakangangala lang habang nakatingin kay Tim. Bigla siyang nainis dahil parang mas naiintindihan pa nga ni Tim ang sarili ni Mika kesa ang sarili niya. Bakit ang talino mo naman yata? Mas may alam ka pa kumpara sa may-ari ng katawan na to? Sabay turo nga sa kanya. Napakangiwi nga siyang sumagot. Hindi ko intensyong ma-offend ka, Mika. Pasensya na. Napalunok pa nga siya dahil guni-guni lang ba niya na parang nangaakit itong nakatingin o hindi. Diyos ko, magbabago pa ata ang sexual preference niya. Hindi naman ako na-offend, arte mo. Sagot nga niya habang nakipagtitigan pa rin rito. Naiilang na nga si Mika. Salamat. Nakangiti nga ang sabi ng lalaki at yumuko na nga upang kargahin at naiwan pang ibang mga graba. Ay, ang tagal ng hapon. Sabi nga ni Mika sa isip pero hindi niya napansing na sabi niya pala yun ng malakas. Bakit? Saan mo babalak pumunta? Tanong nga ng lalaki. Wala naman, uuwi at magpapahinga. Saka naman biglang nahulog ang kanyang suot na sombrero. Ilalagay niya sana ang kanyang kargang sako upang pulutin ang kanyang sombrero. Ako nung kukuha. Presenta naman ng lalaki saka pinulot ang kanyang sombrero matapos mailapag ang bitbit nitong sako. Salamat. Bigla siyang napaatras nang hawiin ng lalaki ang kanyang buhok na nasa kanyang mukha. Napapalunok nga si Mika dahil nakatitig ito sa kanyang labi. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya nang maisip na naninigarilyo pa pala siya kanina. Paniguradong hindi maganda yung breath niya ngayon. Hintayin mo ako, ikukuha kita ng merienda natin.
Nagpaalam na nga lamang ng lalaki nang biglang napahawak na nga lamang si Mika sa kanyang puso. Ano yun? Weird. Sabay na pailing. Maya-maya lang naupo nga siya sa gilid nagpapahinga habang hinihintay ang lalaking nang mapadaan nga si Mando. Pawis na pawis ito at nangingitim na dahil sa sikat ng araw. San ka galing? Tanong ni Mika sa kanya. Tumulong ako sa pagpapanday ng titirhan natin para dun sa mga trabahador na malayo ang bahay. Sagot ni Mando. Mabuti naman para hindi na tayo mamasahe. Tipid din yun ha. Nakangiting sabi nga ni Mika. Oo nga. Tsaka, alam mo ba? Libre daw yung bigas rito. Mabuti na rin yun dahil sa kakasimula pa lang natin sa trabaho. Tapos naubos na yung naitabi kong pera. Pambili ng mga pagkain, mahal ng mga bilihin ngayon. Paano naman ako? Tanong niya. Huwag kang mag-alala, meron ka ring tutulugan. Hiwalay pa nga sa mga lalaki. Yun ang utos daw ng supervisor, kaya una namin ginawa yung sayo bago yung sa amin. Sagot nito. Talaga? Ayos salamat. Napakabait naman ata ng may-ari rito. Sige na, tapusin na namin yun. Tumango si Mika. Natouch naman si Mika sa mga nangyayari nang hindi niya malaman kung bakit. O ito na yung merienda mo. Biglang dating naman si Timothy. Isang slice ng cake at soft drinks na nasa lata ang binigay nito sa kanya. Salamat Busy pala yung iba sa paggawa ng tutulugan. Sabi ni Timothy at naupo sa tabi niya. Oo, yun nga yung sabi ni Manda sa akin. Ang bait pala ng may-ari dito no, dahil pumayag tong magpagawa ng bahay para sa mga trabahador dito. Sabi nga niya at ngumunguya. Ganun talaga. Kahit saan namang construction site mo makikita, gigabain din naman yan pagkatapos ng proyekto. Nagmerienda na ba yung iba? Tanong ni Mika. Pagdating ng hapon, nagsiuwian na nga yung mga may motorsiklo at nagpaiwan yung wala at nagtutulungan para matapos ang ginagawang tutulugan. Habang si Tim naman ay nakahilata lang sa sofa sa opisina ni Larry. Uuwi ka pa ba, sir? Tanong ni Larry. Hindi. Bugbog ang katawan ko kaya wala na akong lakas magmaneho. Ang layo pa naman ito sa syudad. Sagot nga niya. Dito ka na lang muna, sabi nito. Ikaw uwi ka ba? Tanong nga pabalik ni Tim kay Larry. Wala namang naghihintay sa pag-uwi ko, sir, kaya dito lang din ako. Why is that? Parang ang bitter mo. Wala, sir, nasa probinsya lahat ng pamilya ko kaya mag-isa ako. Wala ka palang naitabing babae. Wala pakipasok nga pala yung kotse ko, Larry, lalabas na muna ako saglit. Nang nasa labas na nga si Timothy, ay hinanap nga kaagad ng mata niya. Walang iba kundi si Mika. Pero hindi niya ito nakita. Si Mando lang na nakangiti ang nagtama ang kanilang mga paningin. Nandito ka lang pala. Sabi niya nang makita ang babae paglabas niya sa gate. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Tanong nga ni Mika. Wala naman. Nagpapahinga tsaka nagpapahangin lang ako dito. Sagot naman ni Mika. Halika, sama ka sa akin. Nagtataka naman si Mika nang biglang hawakan nga ni Timothy ang kamay nito. Sabay hila. Hoy, teka, saan tayo pupunta? Maghanap tayo ng tindahan na pwedeng mabilhan ng damit. Pagod na kasi ako hindi ko nga kayang umuwi pa. Sagot ni Tim. Parang uuwi kami mamaya ni Mando at kumuha ng damit. Busy pa si Mando, hindi pa sila tapos sa pagpapanday. Nagpalakad-lakad nga sila habang naghahanap ng mga tindahan ng damit. Hindi naman pwedeng nanghihiram lang siya palagi kay Larry gayong magbibihis din naman ito. Pumili ka na rin, Mika, para bukas ka na umuwi upang kumuha ng damit. Nakakapagod ang araw na to, parang gusto ko na lang matulog. Sabi nga ni Tim. Sino pa kasing nag-utos sa'yo na magpanggap ka ng ganun? Tapos ngayon magre-reklamo ka. Sa isip-isip nga ni Timothy. Napangiwi na nga lamang ito habang si Mika naman ay hindi alam ang gagawin. Wala siyang perang dala at nahihiya siyang magpalibre kahit sinabi naman itong mamili na siya. Hindi na, uuwi na lang siguro ako mamaya. Saad nga ni Mika. Sige na, hindi naman mahal ang mga bibilihin mo dito. Sakto lang sa budget natin. Nakangiting sabi ni Timothy. Sige na nga, sabi mo pwede ko bang bilhan din si Mando kahit 2 pares lang? Sambit nga nito. Oo naman, pati kumot din, masyadong malamig ang gabi. Buti sana kung magkayakap tayo. Ang ibig kong sabihin, buti sana kung may kayakap tayo.
Natatawa nga nitong bawis sinabi. Alam mo, maloko ka rin no? Ang dami mong hugot at alam. Bakit hindi mo tawagan ng syota mo na papuntahin dito para magyakapan kayong dalawa? Napailing si Timothy. Wala akong syota. Naghahanap pa lang. Ikaw baka gusto mong mag-apply. Sabi nga ng lalaki gamit ang kanyang husky at baritonong boses, sabay biglang nilapit ang mukha nito kay Mika. Halos magdikit na nga ang tungki ng kanilang mga ilong. Napalunok na nga lamang si Mika dahil ngayon lang niya na-experience to. Bigla tuloy niyang nasampal si Timothy. Napahawak si Timothy sa kanyang pisngi, mabuti na lang hindi masyadong napalakas. Nagulat nga lang siya. Para saan yun? Ikaw kasi. Pao ng hininga mo, sabi nga ni Mika at nag-iwas ng tingin. OSD nga, sabi nga nito. Kumuha nga ng damit ang lalaki at ipinantay sa kanyang katawan. Oh, anong itsura ko dito, gwapo ba? Tanong nga nito habang nakangisi kay Mika. Natigilan si Mika dahil nakakasilaw talaga ang ngiti ng lalaki at saka hindi niya malimutan ang init ng palad nito sa kamay niya kanina. Pwede nang makasungkit ng maraming babae ah. Sagot ni Mika na parang nawala sa sarili. Kaya para maridim ang sarili ay sabi na nga lamang ito, pero kapag nakasungkit ka, bigyan mo na lang ako ng isa. Napatawa nga sila. Pero sagot naman ng lalaki, hindi naman ako mapaglaro kaya isang babae lang talagang pwede sa akin. Stick to one to. Nakangiting sambit ni Timothy at napatitig sa kanya. Biglang nakaramdam ng pag-alinlangan ang babae kaya tumalikod siya sa gawin nito. Napansin niyang nagsimula ng mamili ng bibilhin ng lalaki kaya ganun din ang ginawa niya. Naguguluhan tuloy siya kung ano ang bibilhin niyang damit. Bilisan mo nang mamili dyan, parang nakatulog ka na. Sabi ng lalaki na may kasama pang tawa. Napaikot na nga lamang ng mata si Mika. Pwede bang makatulog ng nakatayo? Tanong niya. Ikaw yun. Ewan ko sa'yo. Pagod na pagod ang katawan ni Mika. Sobrang sakit pa ng kanyang balikat. Buti na lang buong araw nasa tabi niya ang lalaki at tinulungan siya. Maya-maya lang ay lumapit nga siya sa counter at nilagay ang napili niya. Ito na ba ang lahat ng pinamili mo? Baka may kulang pa. Tanong nga nito. Wala na, pwede bang pahiram ng 100 pera? May bibilhin lang ako sa labas. Sabi nga niya kahit na nakaramdam siya ng hiya. Mabait naman si Timothy kaya okay lang manghiram. Babayaran din naman niya kapag sasahod na sila. Pero matagal pa ata yun. Sure. Sabay abot nga nito at nagpasalamat ang babae. Agad lumabas si Mika, naghanap siya ng pwedeng mabilhan ng pamahid dahil sumasakit na nga ang kanyang katawan. Ano yung binili mo? Pamahid. Sobrang sakit ng buong katawan ko eh. Nakangiwi nga niyang sagot. Epektibo ba yan? Tanong ng lalaki. Siyempre, ibebenta ba to kung hindi effective? Sige, subukan natin mamaya. Dapat ako ang magpahid sa katawan mo ah. Sabi pa nga nito kay Mika. Nakangisi nga niyang sabi at nagpatiuna na nga sa paglalakad. Sagot tuloy ni Mika. Naku, manda ka sa kamao ko kapag ginawa mo yun. Natawa nga si Timothy. Aliw na aliw talaga siya sa babae. Nang tignan niya ito ay nakangisi lang ito sa kanya. Ang hilig talaga nitong magbiro. Makalipas ang ilang oras ay nakabalik na nga rin sila dahil hindi naman gaanong malayo ang kanilang nilakad. Iatid ko lang ito sa tutulugan ko, Mika. Paalam ng lalaki. Sige, tipid niyang sagot. Saan ka ba galing? Tanong ni Mando. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Nakahiga ito sa katre sa isa sa ginagawa nitong tutulugan nila. Sa tindahan, sinama ako nung lalaki. Ito, binilhan na nga rin kita ng damit at saka isang kumot. Sagot nga ni Mika at ibinigay rito ang bit-bit nga niyang supot. May pera ka pala? Sabi mo wala. Nagtatakang tanong ni Mando. Nilibre lang niya yan sa akin. Siya naman nagsabi kaya ba't pa ako mag-iinarte, diba? Maganda yung makalibre tayo. Buong araw kayong magkasama pero hindi mo pa alam pangalan niya? Iba ka rin, Mika. Napatawa nga si Mika sa isip niya. Hindi nga pala niya natanong ang pangalan pero nahiraman naman niya ng pera. Ito na ba yung tutulugan mo? Tsahe, mas maganda pa to kumpara dun sa bahay ko ah.
Kasi puro plywood at dingding lang. Tanong nga nito. Ito yung sayo, nakisabay na lang ako doon sa iba pa nating kasamahan dahil purong lalaki naman kami lahat. Sagot nga ni Mando sa kanya. Nagpasalamat ito. Napansin niyang napangiwi si Mando at nalukot ang mukha nito na parang may iniindang sakit. Hoy, may masakit ba sa'yo, Mando? Ang sakit ng buo kong katawan. Halos hindi ako makagalaw eh. Tamang-tama, may nabili akong pamahid rito. Tumalikod ka, papahiran kita. Sabi nga ni Mika. Salamat, Mika. Dapat mag-asawa ka na kasi para kahit papaano ay may magpapahid at magmamasahe sa'yo gaya nitong ginagawa ko. Sabi nga ni Mika kay Mando at nagsimula nang ang pahiran at masahiin ng dahan-dahan ng likuran ng kaibigan. Para na silang magkapatid, kaya wala nang mali siya sa pagitan nilang dalawa. Mahirap mag-asawa sa panahon ngayon. Pera na ang labanan. Sagot nga ni Mando. Baka ka ako hindi ka lang marunong dumiskarte. May tawag sa mga ganun, Mando eh. Lalaking may malamig na labi. Yung mahilig magkagusto pero hindi alam kung paano manligaw. Hindi umiiwas lang ako mapunta sa maling babae. Angal nga ni Mando. May maling babae ba? Lahat naman sila palaging tama eh. Natatawang sambit ni Mika. Sa kabilang banda naman, ay papalabas na nga si Tim sa opisina ni Larry. Gabi na, kaya madilim na ang panahon. Napapangiti siya dahil napakasigla ng mga trabahador dahil naiilawan na ang lahat ng mga tutulugan ng mga to. Anong ginagawa nyo? Nakakunot na sabi nga ni Timothy nang makita si Mika na minamasahe si Mando. Pare, ang sakit ng katawan ko eh, nagpapahid lang ako kay Mika. Sagot naman ni Mando habang nakangiti. Pero hindi natawa si Timothy. Parang ang sakit ng mga ito sa mata, pero masyado pang maaga para magselos. Kaya lang, naiiwasan ba yun? Babalik na ako doon, Mika. Paalam na nga lamang ni Mando saka tumayo. Bit-bit ang pinamili nila kanina. Pagkalis si Mando ay sila na lang dalawa ni Mika ang naiwan sa loob ng tutulugan nito. Nakatayo lang si Tim habang si Mika naman ay nakaupo. Hoy, maupo ka, ikaw namang papahiran ko. Sabi nga ni Mika. Sabay siga nga nitong hinawakan ng kamay ng lalaki at pinaupo. Tila nakaramdam ng kuryente si Timothy dahil sa ginawa ni Mika. Hindi sinasadya ng babae pero grabe ang epekto nito sa kanya. Ha? Hindi na. Sagot nga ni Tim. Ang galing niya kaninang magbiro pero siya naman pala itong naiilang. Sige na. Alam ko namang masakit din yung katawan mo eh. Minsan lang ako maging mabait kaya lubos-lubisin mo na. Nakangiti ngang sabi ni Mika at hinila nga siya. Muli papalapit sa kanya. Hinila nito ang damit ni Tim paitaas. Mabuti na lang nakabihis siya para naman hindi siya mangamoy pawis. Salamat Tila nahihiyang sabi ni Tim. Nakaramdam siya ng ginhawa nang lumapat ang kamay ni Mika sa kanyang likuran at dahan-dahan itong minasahe. Hoy, bakit ang kinis ng likod mo? Nahiya tuloy ang kulay ng kamay ko oh. Puna nga ni Mika na ikinahalakhak na nga lamang ni Tim. Parang ngayon ka lang nakakita ng likod na makinis Oo kaya, kahit nga likod ko hindi naman makinis. Sagot pa nga ni Mika sabay natawa. Patingin nga ng likod mo para maniwala ko. Loko ka. Batok nga ni Mika dito. Wala namang ganyanan. Reklamo nito at tinulak pa nga siya ng mahina. Napangisi na nga lamang si Tim. Akala niya makakalusot siya. Bakit ayaw mo? Titignan ko lang naman Natatawa muli. Napangungulit ng lalaki. Humarap ka muna. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Napailing ngang sagot ni Mika. Kaya agad na humarap si Tim at nakita nga niya kung paano hindi makatingin si Mika sa kanya na para bang nahihiya at sa gilid lang ang naging tingin nito. Paano ka makakapahid niyan? Ngayong hindi ka naman nakatingin sa akin. Nakangisi nga niyang tanong. Sandali lang, napuwi nga ako Sagot ni Mika at kinukusot nga ang mata. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong ni Tim. Oo, ano ba yun? Ang sakit naman. Reklamo nga ni Mika. Ang akala kasi niya, nagpapalusot nga lang si Mika kaya agad nga niyang isinara ang pintuan sa kanilapitan nga si Mika. Humarap ka dito sa akin.
Titignan ko kung ano ang pumasok sa mata mo. Huwag mong kusutin, baka mapano yung mata mo. Sabi nga niya at tinignan ng mata nito. Dahilan para magkadikit nga ang dalawa. Dahan-dahan naman sa paghawak sa mata ko, ang sakit eh. Sagot ni Mika. Nakita ko na, parang langgam ang pumasok sa mata mo. Sumuksok pa sa ilalim. Sabi nga ni Tim. Alisin mo agad, sobrang sakit. Oo na, teka lang. Iikot mo lang ng kaunti ang mata mo para lumabas. Utos nga ni Timothy. Nang makita nga ni Tim ang puwing, ay kinuha nga niya ang damit niya at ginamit pang kuha dito. Mabuti na lang nakuha niya kaagad. Maluha-luha na nga si Mika sa sobrang sakit. Sakto namang bumukas ang pintuan at si Mando ang nakita niya. Kakain na! Nauutal nitong sabi na hindi makapaniwala sa nakita pero hindi naman galit bagkus nakangisi pa nga ito. Bigla siyang naitulak ni Mika sa sobrang gulat. Susunod na kami pre. Tanging nasabi na nga lamang niya. Maya-maya lang ay dali-daling lumabas si Mika at iniwan nga siyang mag-isa. Siguro nahihiya itong makita sila ni Mando sa ganoong posisyon. Habang si Mika naman ay halos namumutla nga sa sobrang kaba nang mapagbuksan sila ni Mando na nasa ganoong posisyon kahit na wala naman silang ginagawang masama. Hoy, ano yung nakita ko ha? Siguro kung hindi ko kaagad binuksan ng pinto may nangyayari na sa inyong dalawa ng lalaking yun. Sabi nga ni Mando. Alam mo, kalalaki mong tao napaka-malisyoso mo. Sagot ni Mika at binatukan nga ang kaibigang si Mando. Totoo naman nakahubad na yung lalaki. At ikaw na ang isusunod na huhubaran nun. Napailing nga, nasambit niya. Ulol, napuwing ako at saka kaya siya nakahubad dahil sa pinapahiran ko rin siya. Napakaano mo talaga no? Sabay, akmang susuntukin na nga to. Oh, easy lang, kwento mo yan Nakangising sagot ni Mando. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Tanong ni Mika. Siyempre, baka si Tim pa ang dahilan para maging ganap ka ng babae. Di masaya. Sagot nga ni Mando. Chismosa. Saan mo naman nalaman ang pangalan ng lalaking yun ha? Kay Sir Larry yung supervisor natin. Bagong pasok daw yun. Sagot nga ng kaibigan. Napahikab si Mika. Parang gusto na nga niyang matulog ng maaga. Nang bigyan nga siya ni Mando ng isang platong may laman ng pagkain ay kumain na nga siya kaagad. Matutulog na ako pagkatapos kong kumain, Mando. Lupay-pay na ako sa buong araw na nagtatrabaho ako Sambit nga niya. May iba ka pa bang gustong gawin? Kung wala, di matulog ka na. Sa mga sumunod na araw, ay masayang-masaya si Mika na nakaya nga niyang maging isang laborer. Dahil na nga rin sa naging tulong ni Tim, hindi siya nito iniwan at ito ang kasakasama niya halos araw-araw na para ba itong asong nakabuntot sa kanya na para bang binabantayan siya at lagi ngang inaasikaso siya at sinisiguro na okay nga lang siya. Bay, daig pa nga niya ata ang prinsesa kahit na totomboy-tomboy siya. Mas gusto mo ba akong kasama kaysa doon sa kanila? Tanong nga niya. Pagmamasa na naman ng semento ang nakatoka sa kanya kaya nandito na naman si Tim. Bakit mo naman naitanong yan, Mika? Nanawa ka na ba sa pagmumukha ko? Nakangising ang sambit ng lalaki. Ngayon ay mas nagiging komportable na nga sila sa pakikipag-usap sa isa't isa. Hindi naman. Sadyang hindi ko lang nakita kahit minsan na kinakausap mo sila. Nagtataka lang ako. Huwag mong sabihin dahil ako lang babae dito, kundi mananagot ka talaga sa akin. Pagbabanta nga niya dito, napatawa na nga lamang si Tim. Heto ang gusto niya sa palabang babaeng ito. Hindi naman siguro ako ganun ka-snob, Mika. Kaya lang, may sarili din silang mundo. Kapag gabi na, ang saya nila. Nagiinuman at nagtatawanan. Hindi kasi ako umiinom na walang okasyon. Kaya hindi ako makasabay sa kanila. Itutulog ko na lang. Nakangitingang sabi ni Timothy. Abang, bait mo naman ata masyado Panunukso ni Mika sa kanya. Nakaplano kasi ang lahat ng pwede kong gawin. Kaya ganun. Nakangiti nitong sagot at hinawakan pa nga ang kanyang mukha. Napaatras tuloy siya ng konti dahil hindi siya sanay sa isang lalaki na masyadong touchy. Baka
Gesture lang ito ni Tim. Pero hindi naman siya galit dahil tropa lang naman talaga sila rito. Pero hindi nga siya naging komportable sa naging titig nito sa kanya. Palagi dahil may iba nga siyang napapansin. Kaya biglang tanong ni Mika, "Ang pagtulong mo ba sa akin? Nakaplano din?" Nakangisi niyang tanong. "Hindi. Kusa lang talagang nangyari. At masaya naman akong hinayaan mo lang ako maging makulit sa'yo." "May ganun din pala? Na kusa lang mangyayari?" "Oo, meron. Gaya lang nung kusa mong maramdaman na nagkagusto ka na sa isang tao." Seryosong sagot ni Tim at titig na titig nga kay Mika at siya naman ay napatulala. "Hoy, ano bang pinagsasasabi mo dyan, Tim? Magtrabaho na nga tayo." Sita nga ni Mika rito dahil nagsimula na nga siyang hindi mapakali. Ramdam niyang namumula na ang kanyang pisngi na malakamatis na nga. "Alam mo bang, ang ganda mo? Hindi mo lang napapansin. Dahil sa mas pinilit mong isiksik sa sarili mo na lalaki ka. Subukan mong magpakatotoo para naman magkaroon ka ng peace of mind." Makabuluhang sabi nga ni Tim kay Mika. Napahawak bigla si Mika sa kanyang muka. Ang lalaking ito ang nagpapagulo ng isip niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Nagkamali ba siyang sabihin sa kanyang sarili na tomboy siya na nagtatago sa katauhan ng isang babae? Gayong attractive naman siya sa lalaking to. Nalilito siya. "Anong ginagawa mo?" Natatarantangang tanong ni Mika nang dahan-dahang lumapit si Tim. Sa kanya na walang ekspresyon, walang reaksyon. Titig na titig lang sa kanya na parang nanunuot sa kanyang kalamnan ang bawat tingin nito. "Sandali lang, iinom lang ako ng tubig." Paalam nga ni Mika. Nagpalusot at tumakbo ng sobrang bilis. Saka pumasok sa kanyang tulugan, saka nag-lock ng pintuan. Abot-abot ang kaba niyang nararamdaman sa dibdib habang napasandig sa dingding at napahawak sa kanyang damdamin. "Ano ba naman tong pinasok ko? Nandito lang naman ako para magtrabaho Hindi yang makipaglantian, naknang." Tanging nasabi nga niya at naupo sa katre. Nang bandang gabi ay naisipan nga niyang maligo dahil sobrang kate ng kanyang buong katawan. Masaya naman siya dahil natapos ang trabaho niya ngayong hapon na hindi nagpakita si Tim sa kanya. "Saan ka pupunta, Mika?" Tanong ni Mando nang magkasalubong nga silang dalawa. "Maliligo lang ako." Tumango na nga lamang si Mando at nilagpasan siya. Nasa loob na nga siya ng liguan ngayon at nakatayo na nga sila. Kaya lang saka naman bumukas ang malakas ang pintuan at napamulagat nga siya nang magkatitigan silang dalawa ni Tim ng mata sa mata. "Anong ginagawa mo?" Tanong ng lalaki. "Iihi, bakit?" Tipid na tanong niya. Nang nakatayo, "Hindi ka lalaki para gawin yan. Maupo ka nga." Sabi nito at pinaupo nga ang babae, sabay ngisi. Kaya nang nagkaroon nga siya ng pagkakataon ay sinuntok nga niya ito sa muka at hindi niya namalayang sa kaliwang mata pala nito tumama at napahawak ito na parang nasaktan. "Okay ka lang?" Tanong na nga ni Mika na may halong pag-aalala. Nilapitan niya ito at tinignan ng mata. Napakagatlabi siya nang makitang namumula ang mata ni Timothy. "Bakit ka naman kasi nanununtok?" Tanong nito. "Pasok na tayo dito sa loob. Lalagyan ko ng tubig ang mata." Sambit nga niya. Samantalang si Tim naman ay tawang-tawa sa isip. Natutuwa siya sa reaksyon ng babaeng alalang-alala pero ang totoo, ang sakit ng mata niya. Kaya lang ang puso niya ay parang tumatalon. Kumbaga iba ang reaksyon ng puso niya sa kung ano ang nararamdaman niya ngayon dahil sa sakit sa mata. Ang lakas kasing manuntok ng babae. "Mabubulag na yata ako nito," sabi nga ni Tim. Gusto pa nga niyang pagtripan si Mika. "Huwag ka kasing malikot," sagot nito at ginampian ni Mika ng damit na basa ang kanyang mata. "Ang hapde," nakasimangot niyang sabi. "Maloko ka kasi, kaya yan ang mapapala mo. Maupo ka nga dyan sa may drum para maayos kung malagyan ng tubig ang mata mo." Utos nga ni Mika. Naupo naman si Tim kaya lumapit agad si Mika sa kanya. Habang busy ito sa ginagawa ay hindi nito namalayang nakulong na nga niya ito sa kanyang mga binti at nilock niya ang pintuan ng liguan. "Hindi naman ako maloko talaga.
Masaya lang ako nakikita kitang naiinis. Sagot nga ni Tim. Bakit naman? Dahil mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Sabi nga ng lalaki. Ha? Sagot naman ni Mika na nakaawang ang bibig. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para siilin ito ng halik. Sa sobrang gulat ay hindi nga ito nakaimik at napahawak na lamang sa braso ni Tim. Lumalim ang halik ng ilang minuto dahil hindi naman ito umangal, kaya lang hindi niya naagapan ang ginawa nito. Inundayan siya nito ng malakas na suntok sa kanyang bibig, sabay sabing, "Hoy, gag, wala kang respeto ah!" Nagmamadaling lumabas ng liguan si Mika. "Hoy Mika!" Sigaw nga ni Tim at akma itong susundan. Natigil lang siya ng malasahan ng kanyang sariling dugo. Nasugatan pa yata siya sa naging suntok na naman ng babae sa kanya. "Hoy Sir Larry, anong nangyari dyan sa bibig mo?" "Wala to. Aksidenteng tumama sa pinto ng liguan." "Sigurado ka?" "Oo." Tipid niyang sagot. "Siya nga pala. Tumawag yung isang tauhan mo, sir. Bukas na daw ang cutting of ribbon ng bagong pinagawa mong restaurant sa Timog. Okay, uuwi ako ngayong gabi. Pakilabas na lang ang kotse ko o di kaya ihatid mo na lang ako." "Sige po." Nang gabi rin na yon, ay bumiyahe nga si Tim. Kasama si Larry. Hindi na nga siya nagkaroon pa ng pagkakataon para makausap at mag-explain kay Mika. Dahil alam niyang galit ito sa kanya. Ilang araw din siyang nagstay doon upang masubaybayan ang unang araw ng kanyang bagong negosyo. "Mabuti na lang nandito ka, pre." Humahangos nga na sabi ni Mando sa kanya pagbalik nga niya sa construction site. "Bakit?" Nagtatakang tanong ni Tim. Isinugod kaninang umaga si Mika dahil biglang hinimatay sa kalagitnaan ng trabaho. Nag-aal lang sabi nga ni Mando. Kaya agad ngang nabahala si Tim at kumunot ang kanyang noo. Wala namang nababanggit si Larry sa kanya kaninang tumawag ito at may tinanong. "Sige, pupuntahan ko na lang siya." Nag-aalala lang sabi niya at tinapik ito sa balikat. Pumasok agad siya sa opisina ni Larry pagkatapos nilang mag-usap ni Mando. "Ikaw ba ang naghatid kay Mika sa ospital?" "Hindi sir, yung kasamahan niya. Wala ako dito kanina nung mangyari yun eh." "Alam mo ba kung saang ospital? Samahan mo ko." "Sige po." Maya-maya lang ay papunta na nga sila sa ospital at ang kanyang isip ay nasa babae lamang. Napailing na lang siya dahil nakuha na talaga ni Mika ang katigasan ng ulo nito. Pagdating nila sa ospital ay nagtanong nga siya kung saan ang kwarto nito at sakto namang may doktora na lumabas. "Kumusta po ang pasyente, Dok?" tanong ni Tim. "Sa opisina na tayo mag-usap." Nakangiting sagot ng doktora. Sumunod siya rito at naupo sa sofa kalapit sa mesa ni doktora. Sabi na nga nito, "The patient is fine. Sa sobrang pagod lang siya nahimatay at kulang ng bitamina ang kanyang katawan. Kaya lang, when we undergo x-ray on her, ay may napansin kaming bukol sa kanyang kanang dibdib na kailangang alisin para hindi lumaki." "Did the patient know this?" tanong nga ni Tim nang nag-aalala. "Not yet. But of course, she deserves to know about it." Sagot ni doktora. "Thank you, Doc. Ako na hong bahala sa bayad. Basta ang importante maalis ang bukol agad." "Okay, no problem." Sa kabilang banda naman ay gising na nga si Mika pagpasok ng doktor. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Okay na po ako, salamat." Alam niyang nahimatay lang siya dahil sa sobrang pagod. "Okay na naman pero may nakita lang kaming maliit na bukol sa kanan mong dibdib. Hindi naman siya worse pero kailangang tanggalin agad." "Mamamatay na ba ako, Dok? Wala po kong pera pambayad sa pagpapa-opera." "Hindi ka mamamatay. Marami ka pang matitikmang grasya." Pagbibiro nga ni doktora. "Mapagbiro po pala kayo, doktora," sabi nga ni Mika. "Minsan. But anyway, huwag mo nang problemahin ng bayad basta ang importante matanggal ang bukol na yan. Pero sa ngayon magpahinga ka na." Nagtataka naman si Mika kung paanong hindi na niya kailangang isipin ang babayaran. Opo, tipid na nga lamang niyang sabi. Samantalang si Tim naman ay pumasok na nga sa kwarto ni Mika pagkatapos lumabas ang doktor. "Anong ginagawa mo rito?" Masama ang tingin
Natanong ni Mika. Dinadalaw ka, masama ba? Sagot nga niya. Ayaw kitang makita. Malditang sagot nga ni Mika. Bakit? Dahil lang ba dun sa halik kaya galit ka sa akin? Kung yun ang dahilan mo, I won't be sorry for kissing you. Seryosong ang sambit ni Timothy. Pwede ba? Umalis ka na nga, mas lalong lumalala ang sakit ko dahil sa ginagawa mo eh. Sabi nga nito. Litong-lito na kasi siya sa kanyang preference at nararamdaman at the same time. Walang ibang magbabantay sa'yo rito kundi ako. At yun ang sabi ni Mando, so don't be stubborn. Mariin na sabi ni Tim. Siya ang nagbabantay rito sa ospital dahil hindi naman pumunta si Mando. Busy nga rin. Kaya kahit galit ito sa kanya, ay hindi niya ito iniwan hanggang sa matapos ang operasyon nito at makalabas ng ospital. At sinabi nga niya kay Larry na sa bahay na nga, sa construction site na lang ito maglalagi. Habang nagpapagaling. Salamat pre, sa pagbabantay kay Mika sa ospital. Siguro naiintindihan naman na niya na hindi ako nagpakita doon. Nakangiting sabi nga ni Mando. Walang problema, tropa tayo rito kaya kailangan magtutulungan. Sagot nga ni Timothy at tinapik ito sa balikat. Habang si Mika naman ay nagtatampo kay Mando kung bakit hindi siya nito binantayan sa ospital. Hinayaan lang nito ang lalaking yun. Inis pa naman siya dahil hindi ito hihingi ng tawad sa paghalik sa kanya. Sign na ba yun? Para magpakababae siya? Pero in fairness, hindi niya malilimutan ang tagpong yun at kung gaano kalambot ang labi nito na humalik sa kanya. Kamustang pakiramdam mo, Mika? Tanong nga ni Mando nang pumunta ito sa pwesto niya. Ayaw kitang makita. Hoy, galit ka ba sa akin? May trabaho tayo rito. Kaya yun, si Tim na nga ang nagpresenta na bantayan ka. Alam mo, mag-iingat ka. Kung di ka pa na ospital at napagod, hindi mo malalaman na may lumalaki na pala dyan. Sabi nga ni Mando nag-aalala. Naumid ang dila ni Mika. Nagilty siya at nakaramdam ng hiya sa kanyang inasta sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Pasensya na Mando. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin na. Sagot nga niya. Walang anuman Mika. Tayo-tayo lang naman ang magdadamayan eh. Nakangiting sabi nga nito at tinapik nga siya sa balikat. Pagkaalis ni Mando ay naisipan nga niyang tignan ang sarili sa salamin. Gabi ngayon kaya gusto nga niyang magpahangin sa labas. Pinunasan nga niya ang kanyang sarili at nagbihis ng maayos na damit. Sobrang haggard na ng mukha niya kaya naisipan nga niyang suklayin ang kanyang buhok. Akala ko tulog ka na Tim. Sabi nga niya sa lalaki. Nilapitan niya ito nang makita nga niyang nakaupo sa isang malaking bato habang nakatingin sa mga bituin. Hindi pa, halika rito sa tabi ko. Akala nga niya galit sa kanya ang lalaking to at hindi na nga siya kakausapin pa. Kaya umupo siya sa tabi nito at napansin niyang titig na nga sa kanya gaya ng dati pero nagkibit balikat lang siya. Maraming salamat at pasensya na sa inasta ko sa'yo nung nasa ospital tayo. Napangiti ito nang tignan nga niya. Wala yon. Kamusta nga pala yung pakiramdam mo? Hindi ba mahapdi yung opera mo? Tanong nga ni Tim sa babae habang nakangiti. Hindi naman masyado. Siguro hindi na muna ako magtatrabaho baka mabinat ako eh. Sagot nga ni Mika. Oo, magpahinga ka na lang muna. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakangiting sabi nga ni Tim. Napangiti na nga lamang din ang babae dahil sa kabaitan ng lalaking to. Mauna na ako matulog na sa'yo ha. Masyado nang malamig ang panahon. Paalam nga nito at tinapik ang balikat. Kaya lang natigilan nga siya nang biglang hawakan nga nito ang dalawa niyang kamay at napatitig sa kanya. Ang ganda mo, sabi nga ni Tim sabay hawak sa kanyang muka. Hindi alam ni Mika kung ano ang isasagot niya. Nakakahiya naman kung tatakbo na naman siya na parang bata. Maganda ba talaga? Baka nagbibiro ka lang ha. Nakangiti niyang tanong at sinuntok ito nang mahina sa dibdib. Oo, sagot ni Tim na walang kangiti-ngiti. Kinabahan si Mika ng sobra at hindi niya alam kung anong meron sa lalaking to. Kung bakit
Nanginginig ang tuhod niya. Sige na, sabi niya at tumayo na. Kaya lang natigilan si Mika nang hindi binibitawan ni Tim ang kanyang kamay. Maya-maya lang tumayo na nga rin ito sa kaniyakap si Mika ng mahigpit. Salamat dahil napapasaya mo ko. Sagot nga nito. Nabitin sa ere ang dalawa niyang kamay dahil naguguluhan nga si Mika ng sobra pero mas pinili pa rin niyang yumakap sa lalaki. Gusto niyang magtanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng to. Una, hinalikan siya nito sa liguan na hindi niya alam kung bakit. Ngayon naman, nagpapasalamat ito dahil sa pagpapasaya nga daw sa kanya. Gayong wala naman siyang ginagawa. Madalas pa nga ay sinusungitan siya at binabara. Matulog ka na rin, Tim. Ang lamig ng panahon. Sabi nga ni Mika at kumalas sa yakap nito. Napapalinga siya sa paligid upang tignan kung may nakakakita ba sa kanilang yakapan. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansing walang tao. Nawawala ang kontrol niya sa sarili kapag si Tim ang kasama. Shut ka muna, Mika, pampatulog. Aya nga ng kasamahan nila. Pinuntahan kasi niya si Mando at nagkataong nagiinuman ng mga to. Ayaw niya sana dahil may iniinom siyang gamot pero dahil naguguluhan siya sa mga kilos ni Tim ay tinanggap na nga lamang niyang isang baso at biglang ininom ang laman hanggang sa hindi niya namalayang napadami na nga pala siya at nalasing. Babalik na ako sa tutulugan ko, lasing na ako. Paalam nga ni Mika. Sige, mag-ingat ka, sagot ng iba. Pero sinamahan nga siya ni Manda dahil parang natutumba na nga siya. Tanggap ng tanggap, hindi marunong humindi, kaya hetong napapala mo. Sermon nga nito sa kanya. Hindi na nga umiimik pa ang babae at nagpatuloy na lang sa pagpasok at nahiga sa katre. Maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan kaya dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ito. Lasing ka ba? Walang kangiting-ngiting tanong ni Tim. Hindi naman, nakainom lang. Sagot nga niya at hinila ito papasok sa loob sabay lock ng pinto. Alam mo bang, hindi pwedeng uminom ng alak kapag umiinom ng gamot? Ang tigas ng ulo mo. Sermon nga ni Tim na nag-aalala. Napahalakhak nga si Mika sabay ngisi. Alam mo, napapansin kong masyado ka ng concern sa akin ha. Gusto mo ba ako? Itong itsura kong to? Puti na lang hindi ka natamahan ng kidlat. Natatawang sabi nga ng babaeng tipsy. Pero ni isang reaksyon, wala siyang nakita kay Tim. Titig na titig lang ito sa kanya kaya pinaupo niya nga ito sa katre. Tumigil ka na, Mika. Matulog ka na. Huwag ka nang maingay. Mabubulahaw ang mga tao dito sa'yo. May mga trabaho pa sila bukas. Seryosong sagot nga ni Tim. Hindi Mag-usap muna tayo. Hindi ako lasing. Gusto ko lang malaman mula sa'yo kung bakit mo ko hinalikan. Bakit nga ba? Kasi mula nang dumating ka rito ay nagugulo na ang mundo ko. Hindi ko na alam kung ano ako kasi itong mukhang to palagi kong naiisip. Sabi niya sabay hawak sa mukha ni Timothy pero umiwas ito sa kanya. Matulog ka na. Hindi ako nakikipag-usap sa isang lasing. Mahinahong sambit nga ng lalaki. Bakit? Ayaw mo ba sa isang lasing na babae? Kung matino pa ako at hindi nakainom ng kaunti ay ang lakas ng loob mong humalik at yumakap sa akin. Pero ngayon umaayaw ka na? Bakit ba? Nakangisingang tanong ni Mika. Sige na, matulog ka na, Mika, kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig mo. Utos nga muli nito. Hindi pwede. Palagi mo kasing iginigiit sa akin na babae ako. O ngayon, sasabihin ko na sa'yo. Tama ka na. Nagugulo ang puso at isip ko sa'yo dahil sa mga pinapakita mo. Halikan mo nga ako ulit para maramdaman ko sa sarili ko na babae na talaga ako. Buong buo dahil sa'yo. Sabi ni Mika at nakanguso pa kay Tim. Kahit lasing siya ay alam nga niya lahat ng ginagawa niya at wala siyang pakialam kung ano ang kahihinatnan ng lahat pagkatapos. Alam niya sa kanyang sarili na may nararamdaman na nga siya sa lalaking kaharap. Dahil kung noong una ay gulong-gulo siya, ngayon ay sigurado na siya. Hindi naman siya pumapayag sa mga touchy moves nito kung wala. Hindi pwede, Mika. Ang laki ng respeto ko sa'yo. Hindi kita hahawakan hanggat ganyan ka.
Matulog ka na at mag-usap tayo ulit bukas. Nang masinsinan. Sagot ni Tim at tumayo na. Kaya ang ginawa niya ay agad siyang lumambitin sa leeg nito at siniil ito ng mapusok na halik. Gumanti naman si Timothy sabay sabing, "You provoke me for doing this, Mika. Pero I know in my heart that my feelings for you is overflowing." Hanggang sa nararamdaman na nga lamang ni Mika na kinarga na nga siya ni Timothy at inihiga sa katre at binigyan ng maalab na halik at hindi na nga niya alintana ang lamig nang hinubad nito ang kanyang damit. Kalaunan ay hindi na nga niya namalayan ang sumunod na nangyari pero tumino sa isip niya ang sinabi nitong, "I love you." "I love you too," sagot naman ni Mika. Bandang 3:00 ay nagising si Mika na masakit ang buong katawan. Napakurap pa siya at kinusot ang mga mata. Nang naging malinaw na, ay napamulagat nga siya sa nakitang ayos niya. Wala na nga siyang damit at mas lalo na si Tim na katabi niya. "Chismeo, ano ba itong ginagawa mo sa buhay mo, Mika?" Sabi niya sabay takip ng bibig. Alam niyang may nangyari sa kanilang dalawa ni Tim at alam niyang hindi na nga niya maibabalik ang nawala sa kanyang pagkabirhen. Ang sakit ng buo niyang katawan, kaya dahan-dahan siyang nagbihis ng maayos na damit at tinupi yung inahubad nga niya at isinilid sa isang supot. Habang ang himbing pa nga ng tulog ni Tim ay kailangan na nga niyang makaalis. Pero bago siya lumabas ay sinuotan pa nga niya ito ng bagong damit at pajama niya para hindi maiskandalo kung sino mang makapagbukas ng pinto kinaumagahan. "Magandang umaga, Kuya Noel." Bati nga niya sa kasamahan nila nang makita niya ito sa labas. "Ang aga mo namang nagising, Mika." Sagot nito, "Opo, pwede po bang magpahatid ako sa inyo sa bahay namin? Uuwi na po muna ako dahil hindi pa naman ako pwedeng magtrabaho." Sabi niya, "Sige, walang problema, Mika." Sagot nga ni Kuya Noel at pinaandar na nga ang motorsiklo nito. May pera pa naman siya noong nakaraang sahod niya. Yun na lang siguro ang gagamitin niya habang hindi pa nga siya nakahanap ng ibang trabaho. Hindi na siya babalik rito at hindi na nga siya magpapakita pa kay Tim dahil nahihiya nga rito sa nangyari sa kanila. Nang maalala nga niya na siya mismo ang nagpumilit na may mangyari sa kanila. "Pakisabi na lang ho kay Mando na umuwi na muna ako sa bahay." Sabi nga niya, "Oo, Mika." Pagdating niya sa lugar nila ay bumaba agad siya. Magbabayad pa sana siya ng pamasahe, kaya lang hindi na nito tinanggap. Pag alis ni Kuya Noel ay dahan-dahan na nga siyang naglalakad pa uwi sa bahay niya. Ang tahimik ng buong paligid dahil natutulog pa nga ang mga kapitbahay. Sa kabilang banda naman ay dali-daling bumangon si Tim. Kinaumagahan at agad na hinanap ng kanyang mga mata si Mika. Wala na kasi ito sa kanyang tabi. Kailangan nilang mag-usap dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. "Nakita mo ba si Mika, pre?" Tanong nga ni Tim. Kay Mando, "Hindi eh." "Wala ba dyan? Sa tinutulugan niya?" Balik tanong nga ni Mando. "Wala eh." Naiiling niyang sabi. "Masanay ka na. Ganun talaga ang babaeng yun, lalo na kapag may tinatakbuhan." Nakangiting sagot nga ni Mando. Habang si Mika naman ay hindi mapalagay sa bahay niya ng mag-isa. Gusto niyang magpahangin dahil kapag nasa loob nga siya ay mababaliw siya sa kaiisip sa nangyari sa kanilang dalawa ni Tim. Kaya naisipan nga niyang lumuwas ng syudad. Nagayos muna nga siya ng sarili. Nagpaganda at nagsuot ng bagong damit. Napadpad siya sa isang mall at napatingin sa buong paligid. Sobrang laki ng building kaya masyado ngang nalula si Mika. Napakunot ang kanyang noo nang makitang isang banner na nakadikit sa gilid na may mukha ng isang lalaki. At hindi siya pwedeng magkamali dahil kilalang kilala niya ang mukha ng lalaking ito. "Hello kuya, pwedeng magtanong?" Sabi nga ni Mika. "Pwede naman. Ano ba yon?" Nakangiting tanong sa kanya ng gwardya. "Sino pong lalaking to?" Tanong ni Mika at turo nga sa litrato ni Tim. Ibang-ibang itsura nito dito ngayon. Mayaman ang datingan.
kumpara doon sa construction site nila na napakasimple. Ayan, si Sir Tim Montreal, ang may-ari nitong buong mall. Sagot ng lalaki. Si Mika naman ay napatulala nang marinig nga niya ang sinabi ng lalaki. At ngayon hindi nga niya maintindihan kung bakit nagpapanggap itong construction worker. Ang sinabi nitong mahal siya nito, pagpapanggap lang din ba? Biglang umusbong ang kung anong galit nito sa lalaki at paghihinayang na nga rin dahil sa naging tuluyan na nga niyang alam kung ano talaga siya dahil rito. Pero naisip nga niya ang taas pala nito at kahihirap abutin. Saan ka galing? Hinanap ka ni Tim sa akin. Tanong nga ni Mando pagka-uwi niya sa bahay. Wala siyang pakialam kung hinanap siya ni Tim. Ayaw niya sa mga taong manloloko at mapagpanggap. Pero siya naman itong tanga. Nagpaloko naman siya dahil minahal niya ito dahil sa kabaitang pinapakita nito at sa kamalasan pa ay may nangyari pang hindi sana dapat mangyari. Naisuko pa nga niya ang sarili. Galing akong syudad. Nagkibit balikat nga niyang sagot. Bakit bigla ka namang umalis? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Mando. Bakit naging issue ang pag-alis ko doon? Hindi na nga ako pwedeng magtrabaho doon, di ba? Bakit pa ako magpipirmi doon? May inis sa boses na sabi nga ni Mika. Gusto lang niyang maggalit-galitan para hindi mahalata ni Mando na may tinatago siyang sekreto. Galit ka ba? Nagtatanong lang naman ako Himutok ng kaibigan. Nagilty naman si Mika. Bigla kaya umupo nga siya sa tabi nito. Hindi naman. Gutom ako Sagot na nga lamang niya. E di kumain ka. Hindi yung sa akin mo binupunto ng galit mo. Kung may hindi kayo pagkakaintindihan ni Tim, mag-uusap kayong dalawa. Naiiling na sabi ni Mando. Teka lang, bakit napasok sa usapan ng lalaking yun? Lalaki ako, Mika. At alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga kilos at galaw ng mga kabaro ko. Gusto ka ng lalaking yun. At saka, magkaibigan din naman tayo. Maglilihim ka pa ba sa akin? Sagot ni Mando. Napalunok si Mika. Kahit magkamatayan man, ay hindi talaga siya aamin. Maisyo ka, magkaibigan nga lang talaga kami gaya natin. Sabi nga niya, sige kwento mo yan Ulol, asik niya. Pero in fairness, ang ganda mo ngayon. At saka, hindi na ako magtatanong kung sino ang inspirasyon mo dyan dahil alam ko na ang sagot. Sabi ni Mando na natatawa pa. Napailing na nga lamang si Mika. Isang buwan na ang nakalipas, ay nasa bahay lang siya at hindi na siya bumalik sa construction site dahil iniiwasan niyang magkatagpo silang dalawa ni Tim. At ilang araw na nga siyang hindi lumalabas ng bahay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Palaging masakit ang ulo niya. Kamusta ka na, Mika? Namumutla ka? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Mando. Nakauwi naman ito ngayon at pinuntahan siya sa bahay niya. Okay lang ako. Kaya lang masama ang pakiramdam ko Palaging sumasakit ang ulo ko. Dahan-dahan siyang umupo sa balkonahe ngayon dahil sa parang matutumba nga siya at nakaramdam ng pagkahilo. Okay ka lang, Mika? Tanong ni Mando at dinaluhan siya. Maya-maya lang ay napatakbo nga siya sa loob ng bahay at dumiretso sa lababo niyang sira at nagsususuka pero laway lang naman inilabas niya lahat. Sobrang sumakit ang kanyang ulo, pati na ang tiyan. Ang sama ng pakiramdam ko, Mando Ilang araw na akong ganto. Sagot niya at hinarap ang kaibigan. Nakatitig lang ito sa kanya at hindi na nagsasalita. Maya-maya lang ay lumabas na nga ito ng bahay at hindi na nga niya nasundan kung saan nagpunta. Makalipas ang ilang oras bumalik nga si Mando at may binigay sa kanya na isang supot. Gamitin mo yan. Seryosong sabi ni Mando. Ano to? Tanong niya at tinanggap ng supot. Pregnancy test. Isa lang ang alam ko sa pagsusuka mong yan. At saka, hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman ang pinaggagawa mo. Sagot nga nito. Natigagal si Mika. Nagsimula na nga siyang kabahan at posibleng tama nga si Mando dahil sa nangyari sa kanila ni Tim nung nalasing siya. Alam naman niya kung paano ito gamitin base na nga rin sa naririnig nga niya sa paligid. Maya-maya lang ay lutang na nga siya
na inilagay sa upuan ng balkonahe ang 2 pregnancy test na may 2 linyang pula. Positive, Mando! Laylay ang balikat niyang sabi. Dapat itong malaman ni Tim. Kailangan kanyang panagutan. Seryosong wika ni Mando. Huwag na, Mando, hayaan mo na lang. Angal nga ni Mika. Ano? Naloloka ka na ba? Bubuhayin mo mag-isang anak mo kung kayo namang 2 ang gumawa niyan? May inis sa boses ni Mando. Hindi natin siya gaanong kilala. Nagpanggap lang siyang gaya natin pero ang totoo, sobrang yaman niya pala. Sabi nga ni Mika, wala akong pakialam kung ano pang estado ng buhay niya dahil lahat tayo may karapatan na hindi sabihin sa ibang tao ang tungkol sa personal nating buhay. Sabi nito at saka lumabas ng bahay. Sa kabilang banda naman ay hinihintay ni Tim si Mando dahil ang sabi ng iba, umalis daw ito kanina pa. Maya-maya lang ay papasok na nga ito sa loob at walang kangiti-ngiti ng magtama ang kanilang paningin. Pwede ba tayong mag-usap, pre? Sabi nga nito. Oo naman. Sumunod siya kay Mando na pumasok sa tulugan nito. Naupo siya sa katre habang hinihintay ito kung ano ang pag-uusapan nilang 2. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Tim. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Buntis si Mika. At bilang nag-iisang kapamilya niyang naituring, ay pananagutan mo siya. At alam kong matino kang lalaki. Seryosong sabi ni Mando. At siya naman ay walang pagsidlan. Ang saya sa narinig niya. Gusto niya agad makita si Mika at makausap ito. Oo, at gagawin ko naman yan kahit hindi pa siya buntis. Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Tulungan mo ko, pre. Tara. Sumakay na nga siya agad ng kotse kasama si Mando. Wala nang rason pa para magpanggap siya dahil kahit anong oras ay malalaman ng mga ito ang tunay niyang pagkatao. Sikat din kasi siya na businessman. Pagdating nila ay walang tao sa bahay ni Mika, kaya hinanap na nila ito ni Mando at nakita nila na kumakain sa lumihan. Sumenya si Mando na umalis na muna. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Mika. Hindi pa muna sumagot, bagkus tinignan muna ang kabuuan nito. Pumayat si Mika at namumutla. Siguro nahihirapan sa pagbubuntis dahil sa kagagawan ni Tim. Naaawa siya sa itsura nito at gusto niyang yakapin ito sa sobrang pagkamis, kaya lang parang galit pa siya. Kamusta ka na? Hindi mo ba ako na-miss? Sabi nga niya. Napailing ang babae. Ayaw kitang makita. Makakaalis ka na dahil ayokong makaharap ang mapagpanggap na tulad mo. Sambit nito na ikinagulat niya. Bakit, Mika? May kasalanan ba ako sa'yo? Tanong niya. Alam ko na ang totoo, na nagpanggap ka lang para lokohin ako. Asik nito sa kanya at nagmamadaling umuwi sa bahay nito. Hindi na importante sa kanya kung saan ito nakuha ang ideyang yon. Ang hangad niya ay ang magkabati silang 2. Nagpanggap ako, oo, pero ang lokohin ka ay hindi. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Mika, huwag ka nang magalit sa akin, please. Sabi nga ni Tim. Alam kong nasabi na sa'yo ni Mando ang sitwasyon ko. Anak mo lang naman ang habol mo sa akin, diba? Pagkatapos kong manganak. Huwag kang mag-alala, pwede naman tayong mag-co-parenting. Napailing na lang si Tim. Mahirap makipag-usap sa taong galit pero hindi niya susukuan ang babaeng to. Anak nating 2. Huwag naman ganon. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Umupo tayo. Kayong 2 ang kailangan ko dahil mahal ko kayo parehas. Mahinahong sabi ni Tim. Lasing ako noon, kaya nangyari ang lahat ng to. Kaya pwede ba huwag ka nang magbait-baitan pa? Oo, aaminin ko. Nagpanggap ako bilang isang construction worker ng sarili kong building upang mapalapit sa'yo. Gusto kong makilala ka dahil nagagandahan ako sa'yo. At nung nakilala na kita at napapalapit ang loob ko sa'yo, saka ko naman napagtantong minahal na kita. Money and fame can't buy happiness. Kaya ko namang tumira ng simpleng buhay. Kasama ka pero mas maganda ring may maayos na buhay ang magiging anak nating 2. Mahabang litanya ni Tim. Ambisyoso, pala desisyon, mamuhay ka ng simple na mag-isa. Huwag mo nga akong isama. Sabi nito. Napangisi si Tim. Alam mo bang ang sarap mong halikan? Ngayong tatanungin kita,
Lalaki ka pa ba pagkatapos kitang mabuntis? Sabi nga ni Tim. At maya-maya lang ay naramdaman na nga niya ang sakit ng kanyang noo. Yun pala, nakatikim nga siya ng isang flying sleeper mula sa sigang si Mika. Gunggong, sagot nito. Napailing na nga lamang si Tim. Please Mika, patawarin mo naman ako. Gusto kitang makasama habang buhay. Huwag mo naman akong hindian. Kailangang dalawa tayong bubuhay sa anak nating yan. At huwag mo namang ipagkait sa akin ng karapatan yun. Pagmamakaawa nga ni Tim. Pero parang bingi si Mika na hindi nito narinig ang mga pinagsasabi niya. Pumasok ito sa loob ng bahay at isinara ang pinto at siya naman ay naiwan sa labas ng bahay. Habang si Mika naman ay hindi alam ang gagawin, parang naiiyak na nga siya nang makita si Tim na nagmamakaawa sa kanya. Pero takot ang puso niyang maniwala rito. Baka maloko siya. Napaka-imposibleng mahalin siya nito, gayong napakayaman nito at siya naman ay isang dukha. Nang maramdamang hindi na ito nagsasalita ay naisipan nga niyang lumabas ang bahay dahil baka napagod na nga ito at umuwi na. Ay salamat, lumabas ka rin, sabi ng isang tinig. Kaya agad siyang napatayo at akmang papasok na nga sa loob ng bahay, pero agad nga siyang naabutan nito at ikinulong sa mga bisig niya. Kaya wala nang nagawa pa si Mika kundi ang yumakap sa lalaki. Naiiyak siya dahil ramdam niya ang pagmamahal ni Tim sa kanya. Sa totoo lang, noon pa naman talaga. I'm sorry dahil matigas ang puso ko sa'yo. Pero mahal naman kita eh. Napasigok niya ang sagot. Tahan na, hindi nakakabuti sa'yo ang umiyak. Mapapasama sa baby natin. Sagot nito at hinawakan ang kanyang tiyan. Salamat sa pagmamahal at pagtanggap. Emosyonal niyang sabi. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Sagot ni Tim at tinalikan nga siya sa labi. Pagkatapos nga ng pag-amin na yon, hindi na nga pinatagal pa ni Tim dahil sa mismong araw na yon, lumuhod nga siya sa harapan ni Mika. Gusto niya itong pakasalan bago pa man lumaki ang kanyang tiyan. Gusto niyang panindigan si Mika. Ipapakilala nga muna niya ito sa kanyang pamilya at sa lahat ng tao na humahanga sa kanya bilang isang magaling na negosyante. Proud nga siya sa kanyang tomboyish na soon-to-be wife. At excited na nga siyang bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang babae na talaga namang pinahanga siya sa pagiging astig at palaban niya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Mika at Tim. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Romana Gorospe, Teresita Smith, Juvelin Romero, Rose Olalia, Renato Capison, Jasmine Baya, Nat Green Fox, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Nicole Anyeva, Dilma Ibardo Laza, Ria, Ching Castillo, Jalea TV, Loida Pablico, Feby, Antanaka, Bella Snell, Justina De Ocampo, Mirna Lucas, Irene Galiano, Eddie Pineda, Susan Upaga, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng full stories ng Cat Amazing Stories PH, Jay's Amazing Stories, Jules Amazing Stories PH, and Kwento ni Cats. Huwag pong kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click na po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Thanks for listening and God bless everyone.